bahay, kotse, magandang karir, kumpletong pamilya, at masayang relasyon na parang pinapantasya lang nung una. Lahat daw yan, ay napasakamay nitong ating makakausap. Lahat yan ay naranasan niya. Nga lang, naglaho na parang bula nang dahil sa kanyang pagiging iresponsable nang dahil sa pagkahilig sa sugal. Kaya ngayon, itong si Dos, ang tanging kasalo niya na lang daw sa problema ay yung patong-patong, daming patong nun na utang na gumugulo na rin sa kanya. Aminado nga po itong si Dos na nalulung daw siya doon sa bisyo. Kaya labis niya po itong pinagsisisihan sa ngayon. Kaya naman mula pa sa Cavite, Dos, as in D-O-S. Ano ba to? Bakit ba Dos ang pangalan? Junior ba? The second ka ba? Sige, alamin na rin natin yan. Dos, magandang tanghali sa'yo. Hello, good afternoon. Bakit nga pala Dos ang pangalan mo? Yeah, it's I was named after my father, so kaya Dos. The second. I'm Junior. Ayun, Junior Dos. Ayan, bibihira yan, ha? Pero na-gets ko, no? Yeah, tama naman po. Pero, syempre, doon sa mga pagtaya-taya mo nga sa sugal, ay hindi naman laging nagiging dos o times 2 o nadodoble yung mga naipapanalo. Ayan. Yeah. Alam mo, sabi mo rito, meron kang, nakapagpundar ka na ng sarili mong bahay, ng kotse, maayos na career. Dos, kwentuhan mo nga kami. I have a better career naman nun kasi before mapasok ako dito sa gambling addiction, I was working for around 6 years, 7 years. Yeah. So may mga naipundar ako from working and yun, nung start ako mapasok, that was pandemic, 2021. May nag-introduce lang sa akin online casino. Then at the start, parang libangan lang, then hanggang sa na-hook, and ayun, parang mahirap na lumabas after makapasok doon. So doon na nag-start yung pagiging irresponsible ko sa pag-handle ng mga finances. Iyan na. Oo. At Dos, doon sa mga, sabi mo nga, parang fantasy, no? Yung buhay mo na meron ka na noon. 'Di ba? May mga naipundar ka na. Pinaghirapan mo na 'yon, sabi mo nga, ng ilang taon. Masyado kasing madali mong nakuha, kaya siguro tumaya ka sa ganyang, nalulong sa sugal. No, hindi naman siya. Pinaghirapan din talaga. Pinaghirapan ko din yan. It's just, talaga, parang it's addiction, mahirap kalaban, and kasalanan ko din naman kasi I let myself na mapasok doon. Ito ba yung first time na ikaw ay nagka-problema sa bisyo? Ito ba yung first time din na na-introduce ka sa pagsusugal at hindi mo alam to? Yeah, first time. Wala akong history of gambling before, and yun nga, siguro dahil din pandemic, nasa bahay, naghahanap ng mapapaglibangan, and ayun, na-introduce sa akin tong online casino. Yeah. Balikan lang natin ng konti yung mga naipundar mo, no? Sabi mo bahay. Sariling bahay ba itong naipundar mo na? Yes, hindi naman siya sarili pa, but nahuhulugan ko na siya for about 5 years. Nag-umpisa na. Nag-start na, and naka-turnover na rin sa akin yung bahay, and the term is parang 15 years bank financing. So, 10 years na lang matatapos ko na, parang short period of time during that time. Pero, then, ano nangyari? I have my personal car. Since nga, hindi na rin ako makapaghulog ng monthly kasi lagi kong nauubos sa gambling, I decided na parang ibenta na yon. Like parang yung pasalo na bahay, gano'n. So, there's someone na buyer na sumalo nung loan sa bank, and siya yung nagtuloy nung pagbabayad. Ayan, kasi gusto kong tanungin, at syempre, nagkapera ka na naman nun kasi naibenta mo na
Yes, yes. Nagkapera ka na naman ng konti. Natuto ka na ba nun o hindi pa rin? No, kasi parang umabot ako sa point na hindi ko na alam bakit ako nagsusugal. Hindi ko na alam yung objective ko, kung gusto ko bang manalo or ano ba talaga yung gusto ko. Parang nandun na ako sa point na hinahanap ko na lang yung thrill every bet. Yung pag tumaya ako, kakabahan ako, tatama ba to doble? Or parang iniintay ko yung dopamine hit na parang pag tumama, andon rewarded ka. Diyon. So, yung excitement, yung excitement na lang, yung thrill, yun na lang yung hinahanap. Kasi parang nawalan talaga ng value sa akin yung pera. So, lahat yun na pagbentahan ko ng kotse, ng bahay. Naubos lang din lahat yun. Isa-isa. Bahay, nawala na. Nagkapera, itinaya pa. Tapos yung kotse, next to go na, siya na. Nawala na rin. Nawala na din. Bagong kotse ba yun? Na hinuhulug-hulugan din? Pinasalo mo na lang rin? O hindi naman. Parang acquired ko na siya. Natapos ko na siya Tapos na. Bayaran. Pero bago-bagong model lang. Yes, bago-bagong model. 2018 model. Ayun. Tapos yung magandang career na sinasabi mo na tinamaan din. Ano nangyari dyan? Nasira rin. Affected yung work ko during the time kasi hindi ako makapag-focus. Then, maraming distractions, maraming iniisip. Siyempre, lalo na kapag talo ka, problema ka financially. So, affected yung performance sa trabaho. Kumusta na rin ako dun sa work ko. Alam mo, 7 years ako. Yes. Syempre, kapag katatagal ka ng 7 years sa trabaho, ibig sabihin, maganda ang relationship mo, no, sa mga colleagues mo. Ayan, at sa pakikipag-usap ko sa'yo, para maayos naman, magaan ka. Pero, nung bang hindi ka na nakakatulog na maayos, nagtatatalo ka, ganyan ka pa rin daw bang kausap nung ilan sa mga close sa'yo, ng mga colleagues mo, o nag-iba ka rin talaga? Medyo nag-iba, syempre. Lagi mainit ang ulo, irritable, at hindi na nagpe-perform ng maayos. Ganon. Yan, kulang-kulang yung mga requirement na ipinapasa. Diba? Wala nga sa focus. Yun yung sabi medyo nalilate na ng submissions ng mga reports, ganyan. So, medyo napabayaan. Yan. Tapos, may pamilya ka ba, Dos? Wala. But I have a long-time girlfriend. Ex-girlfriend ngayon. Naku, ex na. Kasi din siya nawala sa akin because of my addiction. Dahil, sige, kwento natin yan. Nung una naman, parang nag-confess ako sa kanya na I have this addiction and tinry niya akong tulungan. She handles my finances. Tinry namin yung siya nag-handle ng finances kasi binibigyan lang niya ako ng allowance. Okay. Pero nakakagawa pa rin kasi ako ng way para like transfer online banking. So kahit nasa kanya yung ATM ko. So nagagawa ko pa rin ng paraan. So hanggang sa sumuko na siya din. Sumuko na. At nagkakilala kayo, hindi ka pa marunong noon? Yes, hindi pa. Hindi pa. Kumbaga, maayos naman talaga ang relationship ninyo ni girlfriend noon. Nga lang, hindi ka na mapigilan. Ni ex-girlfriend, yes. Nga lang, ex-girlfriend na nga. At iyan yung isa sa dahilan. Sa ugali mo, wala naman siyang naging problema. Yan lang talaga, sa addiction. Wala, yes. Ngayon ba, ano ang ginawa mong tulong? Kailan mo finally na-realize na, kapag hindi ako magbabago, hindi ako makakaahon dito? Marami pang nangyari nung nag-start nga ako ng 2021. Then, nagiging cycle lang yun. 2022, 2023, up to 2024. 2024, nag-decide akong mag-resign sa work ko. Kasi I feel na parang sobrang naka-close lang ako sa work ko. So, I find a job na parang nasa labas naman ako. Gusto kong parang marami kinakausap na tao, nakikipag-communicate. So, naglipat ako kahit yung work ko is parang 7 years na ako doon for supervisory na ako. I let go yung career na yon to start anew, which is hindi yung nakakulong lang sa office. And ayun, nakikipag-communicate sa tao. Yun. Then, akala ko yun na yung start ng pagbabago ko, pero kasi hindi pa rin pala. Mas marami ka nang ginagawa, mas marami ka nang kinakausap. Nga lang, hindi pa rin.
Yes, kasi parang yun nga, medyo yung work is rewarding, may mga commissions na nakukuha. So, andyan na naman yung test. May temptation na naman, pera. Dos. Yes, may temptation naman kasi parang, ito, nakakaipon na ulit, nakakagana yung pera. So, nag-relapse ako. Na parang, parang mga nakaka 5 months na ako sa work. Nag-relapse ako kasi medyo nakakaipon na ulit. So, pero gamble ulit. Dos, papaano yung style? Hindi, konti lang. Susubukan ko lang ulit. Parang gano'n. Start ng maliit hanggang sa lumalakas na ulit, na naubos na ulit, nagka-problema na ulit, naglo-loan na ulit, kakautang na ulit. Na hindi naman, so, pwede namang hindi na mag-loan, ano? Pwede mo na hindi mag-loan, pero napapa-loan. May utang na ulit. Ganon yung nangyayari. At ngayon, kumusta na yung sabi mo nga talagang, yan nga, dahil dyan, nag-relapse, nagpatong-patong yung mga kailangan mong panagutan ngayon na mga pagkakautang. Yes. Ano nang ginagawa mo sa ngayon? Tinigil mo na ba talaga finally? Sa ngayon kasi, masasabi ko lang parang addiction, pag meron kang addiction na everyday is a battle. Parang nandiyan yung urge, yung temptation. So, may nahihirap talaga. Okay. So, ano ba? Nag-seek ka na ba ng intervention? Dahil sinubukan mo naman 'di ba, na personal na ikaw yung pipigil, nakahanap ka nga ng panibagong trabaho na mas, I mean, kala mo madidistract ka, no, sa ganito, mas busy ka. O anong ginawa mo ngayon? Umabot din kasi ako sa point, that was last year, yun nga, hindi ko na rin na-continue yung work ko as yun nga, na parang maraming kinakausap sa pag-transfer ko ng work na yun kasi doon na nagpatong-patong yung problema ko. Parang may father, inooperahan siya nasa hospital. I was at the casino, busy. So, then, nagka-problema ako noon na napasok ako sa loan shark. Then, wala akong pambayad. Yung family car namin, yun yung naisip ko na solusyon. Binenta ko yung family car namin na yun kasi alam ko, hiniram ko yun one day. Yung company car na naki-issue sa akin, iniwan ko sa parking sa mall. Then, the next day, sabi ko dun sa mother ko, hiramin ko muna yung family car namin kasi may pupuntahan lang akong client. Then, yun na, diniretso ko, binenta ko. Dala mo yung mga papeles, instead na ibayad ko dun sa mga nautangan ko na loan check. Nilaro ko siya ulit. Nako. And talo. Unfortunately, naubos na naman. So, patong-patong yung problema ko nun. And hindi ako umuwi sa amin. Kasi nga nahihiya ako sa mga ginawa ko. Umuwi ako dun sa ex-girlfriend ko. And yun lang, in-encourage niya ako. Alam ko parang during that time, silent quitting na siya. Napipil ko na din naman yun. Tapos, hinatid niya ako sa bahay. And yun, siyempre masama loob sa akin ng parents ko, ng family ko. They decided na parang sabi nila, ipasok na ako sa rehab. Yan. So, what happened na nung pinasok ka na sa rehab? Buti nga, may budget pa sila para ipasok ka sa rehab. Oo. Nung una, in denial ako kasi gano'n naman talaga parang wala namang maamin na adi ka dito, ganyan. So, in denial pa ako during that time. Then, yun nga, sabi ko, sige, why don't I give it a try? Nag-resign ako sa work ko, pasok ako sa rehab. Pero, my program was too long. It's 1 year. Then, diniscuss sa akin yung mga rules. First 6 months ko lang visitors, even na family. So, hindi ko natapos yung program ko. 4 months lang ako doon. And, lumabas na ako kasi parang hindi ko na kinakain. Kakasakit na ako. And feeling ko hindi din siya nakaka-help sa akin. Pero, yun pala, mas nag-build up lang yung urge na mag-relapse ako. Aba, lumala pa ulit. Yes, kasi after kong lumabas last year, December, nag-Christmas lang ako sa amin. And January this year, nag-relapse ako. Yun yung pinakamalala. And yun na yung parang turning point din na parang pinilayas ako ng parents ko sa bahay. Okay. Halos sumuko na lahat ng mga malalapit sa'yo, pati yung mga genuinely concerned sa pagbabago mo. Pero dito, ito bang pagkakataon na ito, sabi mo nga yung turning point dahil nga sa
hindi ka na mapagkatiwalaan, 'di ba, ng mga katrabaho mo sa responsibilidad na binibigay sa iyo ng opisina. Hindi ka na rin mapagkatiwalaan na magbabago ka pa ng girlfriend mo noon, 'di ba? And ultimately, itong parents mo at lalo na ikaw, hindi mo na mapagkatiwalaan yung sarili mo na magbabago ka pa. Ano nangyari dito sa turning point na ito, Dos? Ayun, parang nangyari nun kasi after kong mapalaya sa bahay, naging homeless ako nun for 3 days. Hindi ko saan ako pupunta. Wala na rin ako mga kaibigan na mapuntahan kasi wala na rin sila. Iba na rin yung relationship ko sa kanila. Pero nung ika-third day, naka-receive ako ng message from my kuya, yung eldest namin. Naipagkita siya sa akin. Kita daw kami, mag-usap kami. And yun, sabi niya, tutulungan daw niya ako, pero hindi niya yun ginagawa kasi gusto niya akong tulungan, pero gagawin niya yun para sa parents namin kasi ayaw niya makita yung parents namin na malungkot kasi nakikita na bumabagsak ako. Yes. So, hindi niya naging turning point sa akin. Sige, sabi ko, i-grab ko yung ino-offer niya na tulong. Tinatal niya lahat ng mga problema ko. Yes. And nag-apply ako sa trabaho. And the next month, February this year, nakapag-start din ako ng bagong trabaho. And yun, sinusubukan ko ngayon na magbago na. Pero yun nga, hindi pa rin naman talaga ako totally bet-free kasi may mga times na nag-relapse pa rin talaga ako. Kasi sabi ko nga, once you have an addiction na everyday pattern, nakalaban mo yun sa sarili mo. Kung paano mo pipigilan. Pero maganda talaga no na maibalik mo yung tiwala mo sa sarili mo that you are in control doon sa mga gagawin mo. Hindi ikaw yung kinokontrol nitong mga nakahiligan mo. 'Di ba? Yun yung malaking diferensya diyan 'di ba? Na teka lang, ayoko. Oo nga, nandiyan ka pero hindi naman talaga kailangan. Hindi naman talaga kailangan na gawin. Tsaka tignan mo naman, Dos, 'di ba? Ang mga relationship mo sa girlfriend mo, okay. Pwedeng ang girlfriend, pwede naman nating i-justify in the end na girlfriend niya, napapalitan yan. Pero yung magulang mo, nanay, tatay, niloko mo. 'Di ba? Niloko mo. Kumbaga at nag-commit ka pa ng sorry pero pag nanakaw yun yung sasakyan ninyo. I admit naman. Oo, 'di ba? Yung ganun na parang talagang babalikan mo every time na ikaw ay parang nate-tempt na naman na mag-commit nitong problemang alam mo na magiging problema lang rin naman talaga. Manalo, matalo, talo ka pa rin. 'Di ba? Yes. Pero ikaw meron ka na bang ginawa na promise para sa sarili mo? Marami naman akong sinasabi na okay, mag-stop na ako, pero talagang nabibreak And siguro nga kasi hindi rin pa kasi ako makamove on dun sa ex ko kasi 7 years kami. So, nahihirapan ako mag-let go sa kanya. May mga times na nung mga early months ng breakup namin, nagbe-beg pa talaga ako sa kanya ng ipagbalikan. Pero ayaw na talaga niya. So meaning, kapag ka nalulungkot ka, nangungulila ka doon sa ex-girlfriend mo, ikaw ay napapa-bet na naman? Yes, kasi parang yung feeling na down na down ka yes. Okay. Ayan. Pero bakit hindi mo subukan yung formula naman na isasuggest ko? 'Di ba? Kailan ka ba niya nagustuhan? Kailan kanya nagustuhan? Nung panahon na hindi ka marunong, di ba? Hindi ka pa marunong at hindi ka pa nahihilig sa bisyo na yan. Di ba? Bilib na bilib siya sa'yo. Gwapong-gwapo siya sa'yo. Hindi ka napupuyat Di ba? Rosy cheeks ka pa siguro noon. Di ba? Ganyan naman pagka kompleto ang pahinga ng tao, no? Ba't hindi mo ibalik yung panahon na yun na ikaw ay very likable, very lovable nitong babaeng ito. And you don't have to do it for her. You have to do it for yourself. For myself. You have to do it for yourself. 'Di ba? Siya yung gawin mong inspirasyon na
sige, kung magugustuhan niya ako, at least yung friendship namin maibalik, hindi man yung relationship, at least yung friendship, yung connection namin. Magkausap man lang kami, pero kung talagang para sa iba na siya, well then go ahead. Pero at least, di ba, meron talaga tayong mga tao na hinihintay kasi na kahit papaano yung masabihan tayo na, alam mo, natutuwa ako sa pagbabago mo. Kahit pa nga bahagi na siya nung nakaraan mo. Di ba? Yes. Oo, ma-achieve mo yan. I think naman nga parang there's no second chance na sa amin kasi bago na rin naman siya. Yun. Di ba nga? Pero kahit pa nga, di ba pwede mo naman siyang gawing motivation. Not necessarily mga agaw ka. Di ba? Ano nga ba? At sino ako? Kasi, sino ako bago kami nagkakilala? Oo. Nahirapan lang kasi talaga akong mag-let go sa kanya. Kaya siguro parang, yun nga, nag-relapse pa rin ako. Kasi parang, tagal na 7 years, parang almost 1/4 ng life ko. Okay. Kasama ko siya. Ito, alam mo, merong tumawag sa atin, mula sa Quezon City, si Josh, para sa kanyang reaksyon. Pakinggan natin, ha, Dos? Josh, magandang tanghali sa'yo. Yes, good morning, Kuya Poy. Is it good morning or good afternoon na? Good evening para mamaya in good advance. Good evening, sige, para early preparation. Gandang tanghali. Josh. Hi, Dos. Dos ba, no? Dos. So, siguro, based on what I've heard sa mga kwento mo, ang special advice na mabibigay ko sa'yo is kailangan, yung pag-rehab sa sarili, kaya mong gawin yan. Siguro simulan mo sa sarili mo, kasi parang hindi condition yung mindset mo, yung buong body mo. Siguro kailangan ma-involve ka sa isang exercise, sa mga ehersisyo. So, try na mag-enroll ka sa gym. Kasi pag physically fit ka, makakapag-isip ka ng tama. Totoo yun. Tapos focus on that. Pag alam mong condition ka na, you play basketball, if you're playing basketball or kung anong sports mo or swimming, do it. Tapos mag-focus ka doon, saka ka mag-apply sa work na talagang gusto mo. Then, lapitan mo na yung mga family. Kailangan pagkatiwalaan mo muna yung sarili mo. Yeah. Tapos i-condition mo yung buong body mo. Kasi pag condition ka talaga, lalo na maganda yung pangangatawan mo, magiging maayos ang pag-iisip mo. At huwag mo kakalimutan yung devotion mo kay God. Yun ang pinaka-importante doon. Pag may tiwala ka na sa sarili mo, pagkakatiwalaan ka na nakapaligid sa'yo, especially yung mga family mo. Kasi nangyari na sa akin yan eh. So, kaya huwag ka mawawalan ng from pag-asa. experience pala si Josh. Huwag ka mawawalan ng pag-asa kasi mas maganda kung physically fit ka and then you apply for a certain another work. Yes. Sabihin nila, uy, okay to Wapo, maganda tindig. Kasi makakapag-perform ka na mabuti anything that you do. Saka huwag ka maanod sa mga gambling lagi, no? Kasi padadamahin ka lang yan, Dos lagi, no? Kasi parang parehas yung pangalan natin, Dos. Padadamahin ka lang yan. Panalo ka na malaki. Pero pag mapapansin mo, bilangin mo kung ilan yung bet mo. Baka mas malaki pa yung nilabas mong pera kaysa sa panalo mo. Totoo yun. Josh, maraming salamat sa pagtawag, Josh. Yon, oo, maganda yan ha, yung paalaala nitong ating kapatid na si Josh, 'di ba? Mind, body and spirit, kailangan sound 'yan. Kailangan maganda ang connection niyan, 'di ba? Naniniwala ka ba doon, Dos? Yes, naniniwala naman ako and siguro nga I should start na mag-invest on maging physically fit. Oo, ayan ha, yung katawan mo, yung pag-iisip mo, at yung pananalig mo. Nakapagdasal ka ba kapag ka nalulungkot ka? Yun dapat ang ginagawa mo. Yun nga ang sasabihin ko sa'yo kanina. Kesa nafu-frustrate ka, kesa nadadown ka, kapag ka malungkot ka, lalo mo lang nilulunod yung sarili mo. Di ba? Magdasal ka. Ha? Magdasal. Yes. Pagka hindi kaya ng dasal, you pray some more. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Parang wala ka pang sinasagot, Lord. Di dasal pa ulit. Pray harder pa. Pray harder. Okay? Pray harder, play harder din. Yan yung mga ganyan na mga formula. Yan ang gamitin mo, ha? Kailangan maging sound ang iyong mind, body, and
spirit. Okay? Yes. Dos, balitaan mo kami ha sa pagbabago mo. Sana makaipon ka na mabilis. Ang daming mga opportunities na mga dumarating sa'yo. Alam mo, darating ang panahon, darating tayo doon sa edad na hindi na tayo mabibigyan ng mga opportunities para magbago pa. Kaya ngayon pa lang, putulin na kung ano yung sa tingin mo ay malinaw na nagpapabagsak sa'yo. Yes. Thank you and thank you sa mga advices. And kay Josh din, bigyan ng advice. Yan. Thank you for dito sa platform for dito binigyan ako ng chance to share my story. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.